monitoring and supervising the implementation daw of the warrant. Sabi ko, nakikita nyo naman, binabiolate na yung karapatan ng tao. Especially doon sa medical emergency, which I insisted earlier that time that I talked to him. And that's why I said I confirm doon sa sinabi ni ES Bingbong Villadea, at sinabi niya sa akin, it's beyond his pay grade. Hindi ko na lang sasabihin anong sinagot ko sa kanya. But anyway, Press con ho ng PDP laban ang ating pag-uusapan dito sa video na to. March 11, 2025, ang araw na kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala sa The Hague, Netherlands. Dito sa video na to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Gugunitayin lang ho natin at sasariwain yung mga kaganapan noong March 11, 2025. At base sa kanyang mga kasama, itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at itong si Attorney Delgra, sila ho ang magsasalaysay kung ano nga ba ang kanilang na-experience noong mga araw na yon. Kung ating babalikan, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, ang ating mga kababayan galit na galit dun sa mga individual na kumidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpadala sa The Hague, Netherlands sa kanya. Hindi ho yan makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. At hanggat hindi napapanagot itong mga individual na to, hindi titigil ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, pagdasal ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon siya ng lakas ng pangangatawan at talagang sa lalong madaling panahon makauwi na sa ating bansa. Umpisa na ho natin ang ating video. Any follow-up answer para po dun sa team, because we know that pagdating po sa legal, one of the kasama po sa team is si Attorney Delgra. Ano yung bigat ng damdamin dito sa araw na to, iramdam ho natin dito sa mga kaibigan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney? I'd like to confirm na the original plan, because we were coordinating with ES Bingbong, was that I was not part. First of all, I was not part of the group from Hong Kong. I was in Manila at the time. And the original schedule was for Mayor Rudy to arrive in the afternoon of that day. I was informed about that. And for me to meet them at the airport to assist them for whatever eventualities that may come when they arrive. And yun na nga, may mga ugong-ugong that he might be arrested. I did, ES Bingbong mentioned about a possible sedition charge, which, if I may recall, dates back to the time of the proclamation rally in the Club Filipino, which he said something about, which some official took it adversely, that a sedition charge may be filed. But nevertheless, I was not there, and nagulat na lang ako. That's the reason why I was in Barong, because in the morning I had a hearing sa Muntinlupa. I did not expect that the plane would arrive in the morning. So anyway, we were able to arrive at the airport, pero hindi pa rin kami pinapapasok. Doon mismo sa aeroplano, or makausap man lang ang dating Pangulo. When I arrived at the airport, sa dulo nung hallway na yan, na naghihintay silang makita rin ang dating Pangulo, si Senator Bongo, si Vic Rodriguez, si Secretary Bebot Bello, Bobet Torion was also there, and 3 of the former president's medical doctors. Para lang ma-examine siya kung sa kalusugan niya at that time. Just to give you a little context, based on what I got from his aide, pag mga long travels kasi, napapagod yung dating Pangulo, matanda na, 80 years old. But nevertheless, he went to Hong Kong, came back. But madaling mapagod pag mahaba yung biyahe, according to his aide. And that's the reason why the doctors were there also. Anyway, I asked when I arrived kung bakit wala at hindi sila pinapapasok. They also do not know. They were not informed the reason why they were not.
I talked to one of the police officers. I insisted that I'm one of the counsels of Mayor Rudy, former president, and then I said that I'd like to talk to my client. My request was denied. And we don't know exactly what happened or what was going on in the tube or in the plane because we were out there. We were not allowed to go in. So until finally, there were some rocos outside the terminal building, and then there were some movements outside, and then we realized that he was being brought to Villamor Air Base. And that was the time when I was able to join the former president inside Villamor Air Base. Let me add, no? During the time nasa tube, humihingi kami ng kopya ng warrant, complaints, wala silang maibigay. Alam po ninyo, ang presidente na mismo nagsabi, ayoko nakaka-istorbo ko sa mga taong kasama ko sa aeroplano. Sumama na lang tayo at doon natin pag-usapan kung saan man yung itong mga bagay na to. Wala yung pinipersa, hindi siya na gano'n. No? Kine-question lang niya yung mga karapatan niya. Sila akusado. Asan yung basic lang ang tanong niya, asan ang warrant of arrest? Hindi nila mapakita. Pero siya na rin ang nagsabi na, sige, ayoko maka-istorbo dito sa publiko. May flight pa na aalis, sasakyan tong aeroplano na to, alis na tayo. Umalis kami. Pupunta na ng Villamor. Sir, naging mabilis yung pangyayari. Ay, Attorney Yvette, please. Oo. Yes, so doon pa lang mismo sa plane, tanong ko po ay, what were the very first words of those who went to the plane? What were the very first words spoken to our president? Ang hindi ko na masyado ma-recall because of the commotion, but parang may sinasabi sila, we are placing you under arrest because of a warrant. Oh, Yun ang nakikita ko, pero hindi ako nakaharap. Nasa likod ako sa dami ng tao. opo. Sabi ko, ang nagtanong yung wife ko, si Mrs. Medjaldea, who's also a lawyer. Opo. Asan yung warrant? Walang maipakita sa kanya. Napakasimple lang naman, asan yung warrant? Nandito sa telepono. Huhulihin ka na lang, nasa telepono pa yung panghuhuli sa'yo. Anong klaseng ano yun? And to think of that, kasama mo ang Undersecretary of Justice, ang Chief State Prosecutor, na who should have at the very least protected also the rights of an accused, who incidentally was the former President of the Republic of the Philippines. Konting respeto lang. Di po ba? Kaya nga, Kapeni, kaya nga po, itong special edition natin ng Kapihan, we want to walk through, itong audience natin, yung legal implications, yung context ng usaping legalidad, kasi po, Pilipino ang involved dito at ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. No? Yung nasabi ni Secretary Medjaldea, under Philippine conditions, at alam niyo po yan, ating mga kababayan, paulit-ulit ho pinapaalala sa inyo na kung kayo ay aarestuhin, hanapin ninyo yung warrant of arrest. Bit-bit dapat yung papel na yan. Yun ang hinihinging simpleng bagay nila ni Attorney Medjaldea, yung Mrs. ni ES, nasaan yung warrant. Pati ho si dating presidente, bilang isang abogado at dating prosecutor. Subalit, yung simpleng request na yun, hindi nga na-produce nitong mga nag-aresto sa kanya. At sa mga abogado, kaming tatlo po, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Dahil yun ang hinihingi ng isang akusado. Kapeni. Pwede magdagdag? Yeah, sure. Patungkol doon sa respeto at karapatan ng isang tao which is already placed under the custody of the law. I mentioned about the 3 doctors. Nung nakapasok po ako sa Villamor Air Base, andun na po yung grupo nila ni Mayor Rudy, kasama yung mga kasamahan niya galing sa Hong Kong, at nauna pa yung 3 doktor. And when I got into the room, the doctor was already physically examining the former president. And after a few minutes, the doctor approached me
and she said, attorney, kailangan siya dalhin sa hospital. May medical emergency. So, I approached General Torre. Sabi ko, may medical emergency. He's already under your custody if we can bring him to the hospital. Kasi ang mismong doktor niya nagsabi na, ayaw ni General Torre. Saying na, may doktor kami rito sa Villamor. So, basically, that's what happened insofar as yung condition ng pasyente is concerned. So, if you would notice, if you would recall, there were reports of a medical certificate na yung sugar level niya tumaas, and in the afternoon, he has to be administered a medical oxygen kasi humihina na nga yung kalagayan ng dating Pangulo. All throughout the day, when all these things were unfolding in our midst, and especially so na siya yung pinupuntarya ng mga pulis at that time. Attorney Delga, salamat po. In addition to that, they were insisting na basahan na kaagad siya ng kanyang rights. No? Constitutional rights. Ang sabi, I will read to you your rights. Well, I asked them simply, anong rights? Rights sa Pilipinas o rights sa ICC? Ang sagot sa akin, that's beyond my pay grade. Sabi ko, nandyan ang Undersecretary of Justice, nandyan ang Chief State Prosecutor, bakit hindi mo tanungin? Yun ang ating mga yun ang mga natatandaan ko. Kaya, sa natatandaan ko, hindi siya nabasahan din ng kanyang karapatan. Sobra, no? Anyway, magmula po nung sa biyahe ni Pangulo, no, or the FPRRD sa Hong Kong para po yung meet up with OFWs, mga kababayan natin, no, ka-Yvette. Napunta tayo doon sa pag-arrive niya sa Pilipinas na naging nakakagulat, nakakasindak yung nangyari doon. Gusto ko susugan lang po kay Secretary Major Dea. Noong nangyari na nga po yan, yung arrival, yung pangaharas at hindi pagkilala sa tamang proseso, nakaka-insulto to bilang abogado that alam naman natin na kailangan, sabi nga ni Attorney Yvette, na dapat may warrant. Pero hindi nila kinilala yung proseso eh. Secretary Major Dea, what were your thoughts and emotion during this moment na talagang nakita ninyo? Tapos susugan ko na lang din para tuloy-tuloy po yung sagot ninyo. Tapos meron po bang mga moments that stood out as particularly tense or critical, Attorney? Alam mo, lahat ng panahon na tense, very tense and critical. Kasi ang nakasalalay ang karapatan ng isang akusado. No? Lahat violate. No? From the basic right to counsel. No? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. No? At the very least, nagtanong man lang sana siya sa Undersecretary of Justice. Grabe. Or sa... Grabe pagka naririnig ko yung pangalang Torre, yung nananariwa ho sa puso natin yung galit no? Kaya nyo, may araw din ho yung Torre na yan. Ika nga pagbabayaran niya rin ho yung ginawa niyang pang-aabuso, lahat ng ginawa niyang kalokohan, darating ang araw, hindi man dito sa lupa, ika nga ang hustisya hindi natutulog. Dito makalusot siya, pagdating sa kabilang buhay, hindi wala akong kawalayan Torre na yan. Napakarami ho niyang kalokohang ginawa sa sambayan ng Pilipino. Mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay VP Sara, di ba? Dito kay Pastor Kibuloy, at sa lahat ng kalaban ng administrasyon na talagang trinabaho niya. May oras din yan Torre na yan. Akala ko siguro niya magiging senador siya. Walang senador na apelido Torre sa 2028. Wala hong mananalong senador. Okay? Chief State Prosecutor na gusto niyo makausap. Assuming na hindi niya alam yun, as a general, na right to counsel is the right of every Filipino under our Constitution. Beyond his pay grade daw. Attorney Delga? I would like to confirm what the statement of
ES Bingbong Benaldea. At some point, I was able to personally talk to the USEC concerned, who at the time, I learned later, was actually the officer in charge of the Department of Justice because then Secretary Remulla was attending an international conference, ironically, on narcotics in Austria. Now, so he was there. I approached him. Sir, can you do something about what General Torre is doing to the former president? He's already violating the rights of the former president. We are just, the words that he used was monitoring and supervising what the implementation daw of the warrant. Sabi ko, nakikita niyo naman, binabiolate na yung karapatan ng tao. Especially doon sa medical emergency, which I insisted earlier that time that I talked to him. And that's why I said I confirm doon sa sinabi ni ES Bingbong Benaldea, at sinabi niya sa akin, it's beyond his pay grade. Hindi ko na lang sasabihin anong sinagot ko sa kanya. But anyway, Ito talagang si Torre, malaki ho ang ika nga pananagutan niya. Marami ho siyang ginawang kalokohan na sa takdang panahon kanyang pagbabayaran. Diba? Pagbabayaran niya ho yan. Lintik lang ang walang ganti ika nga. Hindi pwede yun. so Ano ito, to ko? also separately to State Prosecutor Padulyon. Ganon din ang, similarly, ganon din ang sagot. They cannot do anything about what General Torre was doing on the ground in the Villamor Air Base. So, yun talaga ang plano since the start. That we came to know more or less early on during that long period, no? From, I think he was brought to Villamor sometime towards 11 o'clock in the morning, na ang plano talaga na hindi na makakalabas ang dating Pangulo except to forcibly bring him into the plane and bring him to The Hague. At ganun nga ang nangyari. Yes. Attorney, Ako, ano natin to, idagdag natin. Kung babalikan natin, no, balikan natin yung mga nangyari nung March 11. Is there anything you would have done differently that day, Attorney? We were expecting actually that if there would be any charges, and we know the basic law, and I think that the Department of Justice know that also, no foreign judgment or order can be applied or applicable or executed for that matter within the Philippines unless you refer it to the local courts. And it's the local court who will decide on the matter. Even on as basic as civil rights like foreign divorce, you cannot execute that here in the Philippines. It has to pass through the court who will affirm this foreign judgment. The same thing also with foreign orders. It will have to be referred to, and that's also in the law, no? Insofar as referral to a competent judicial authority. Obviously, the definition of a competent judicial authority was stretched out too long, too thinly, to say na pwede na rin pala yung, if I got this explanation during the Senate investigation, if I got it correctly, pwede na rin pala mag-determine yung the Department of Justice as the competent judicial authority referred to in the law. So, yun ang malaking problema natin yan. Yes. So kanina from Hong Kong, tapos pag-arrive ni FPRRD, ngayon naman pumunta tayo yung sa flight na to The Hague. From Villamor Air Base, the journey continued aboard the plane to The Hague. A moment few outside the entourage could witness. Nakikita po yan ng maraming taong sumubaybay. Ang daming umiiyak dahil alam nila marami pong nasagasa ang karapatang pangtao. And kung kaya nilang gawin ito, siguro naisip ng tao na sumisigaw sila, dati natin presidente yan. Kung sa dating presidente nangyari to, nagawa nila to, paano pa kami kaya mga simpleng mamamayang Pilipino?
And that's one of the cry ng mga Pilipino na bakit nangyari ito. So, moving forward, Secretary Majaldea, what happened during the flight? Kayo po kasi yung kasama. Kitang-kita natin to. How did former President Duterte respond to the situation? And what was your role while accompanying him? Kasi kita po namin lahat, kami po na mga talagang sumubaybay dahil nakita namin talaga yung sobrang harassment na nangyari sa inyo. Nakita namin yung itsura ni PRRD na he looks sick but kalmado eh. Ayaw niyang bigyan ng problema yung makakakitang mga Pilipino. Hanggang sa ganong sitwasyon, nakita natin yung pagiging restraint niya. Kasi he is avoiding trouble. If you remember, mga kababayan, mga ka-vloggers, nakita ninyo na nagkakaroon sila ng parang palitan ng salita at pagkilala sa tamang proseso at batas, nakita ninyo ang Pangulo kung paano siya mag-deliver ng salita. Sinabi niya, antayin ko ang anak ko. Gusto kong makausap ang anak ko. Huwag kayong ganyan. May masasaktan, tapos narinig pa natin na tanggalin niyo yung bata. May babae dito. Hindi niya inisip yung sarili niya. And that time is so sick. Kitang-kita. Kumakalat ho ngayon sa mundo ng social media yung tagpo na kung saan itong si Nicolas Torre inihila-hila niya itong si Atty. Delgra, no? Hanggang ngayong mga panahon na to pagka napapanood ho natin yun kumukulo ho ang ating dugo, no? Kaya mas maigi PH, huwag mo nang panoorin kasi kumukulo dugo mo nag-iinit ka. Paano din, may oras din ang mga yan. May oras din ang mga yan. Hindi pa ngayon, hindi pa bukas, pero merong oras ang mga yan. Pero makita mo yung kalmadong muka, wala kang makikita. Malamya ang boses, pero kontrolado. Kaya makita mo talaga, last nakita mo na doon pa rin yung leadership niya. Yung kakaibang leadership kung bakit mahal siya ng mga Pilipino. And now, bigyan natin ng pagkakataong makapagsalita kasi siya po yung kasama Siya po talaga yung saksi sa lahat ng nangyari. Tayo po, sumusubaybay lang tayo kung ano ibabato sa ating information that time kasi news blackout So please, Attorney Majaldea, Sec, please inform us. Si Attorney Delgra would like to say. Attorney Delga, please. Dagdag ko lang kasi I was asking if yung 11-minute video that I took inside Villamor was shown earlier. So I'd like to give context to that. Gaano niyo po ba? Pwede pong paki-roll natin. I think bago po magsalita si Attorney Delga, can we watch para sa pag-flashback lang natin ng mga nangyayari? Para mas madali nating susugan. Okay, please pray. That Sir, ako mo sila. Ano ba to? ayan, that video, Ng kaso dito. I made sure to take a video of the former president so that we would know Ano ba to? his state of mind at that time. Where was this taken? I did not interrupt him except at some point when he said na ako sa iyo, he thought that it was sedition that he was being charged of. Sabi ko, kidnapping and you will be brought to the nandito naman tayo Hague. sa government So, facility. alam niya yung nangyayari. It's not a problem. Impossible dream. Okay lang ako. Yung ano lang siguro, yung audio. Yung audio lang. Audio. Continue with the, Continue with the video pero walang audio para na walk through tayo dyan ni Attorney Delgra. Ng kaso dito. Sir, ako mo sila. okay. Walang audio nga, walang audio. Kulit naman ng operator. Dahil nga, May baryan. Pero kung sasama ako sa iyo, Na, yan. Pero i-play yung video. Wala lang yung tunog. Yan, naiintindihan na niya. as you can see, I was playing that video so that I would be able to capture in the raw the state of mind of the former president. And as you can see, he was very well made aware of what was happening, except that at some point in that video, akala niya sedition yung isa-charge sa kanya. And I think somebody also said that it's kidnapping and that you'll be brought to the Hague. Ang reaction niya, that's kidnapping. Alam niya rin yung batas niya.
At sinabi niya na wala na pong jurisdiction ng ICC. His words. Not mine, not E.S. Mildaldea, not Attorney Kaufman. His words. Wala na pong jurisdiction ang ICC. So, ibig sabihin, alam niya yung batas niya. And he lectured on kung bakit wala ng jurisdiction. Umalis na tayo, yung investigation and everything else, na wala na pong jurisdiction yung ICC. So, yun po ang, the reason why I had to capture that is, first of all, I want to know and capture the state of mind of our client kung alam ba niya yung nangyayari at that time sa Villamor Air Base. Alam niya. And perhaps that is the last video of him making his legal position on the matter. Na kidnapping yung nangyayari. Pangalawa, walang jurisdiction ang ICC for him to be brought there. So yun po ang klaro doon sa video na yan. As much as possible, I don't want to interrupt him during that entire scene para kuhang-kuha talaga ano ang gusto niyang sabihin sa buong mundo as regards that. At sinasabihan niya si General Torre at that time. And as mentioned, I also would like to share, if I may, Penny, you mentioned about the former president being calm. I would like to invite you to that scene, that video, yung, I like to qualify that. Nagte-tense lang yung room sa Villamor Air Base pagpapasok si General Torre. Otherwise, medyo kalmado, makapagpahinga. Ako, si former president, in a way. Pero pagpapasok si General Torre, there's tension in the room. So in one of those moments, confront na si E.S. Bingbong by General Torre on the right side of the former president. Wala na. After that, he went to my side. And siguro nakita niyo na rin, hinihila-hila ako ni General Torre. At si Kitty was telling General Torre na wag hilain yung abogado. So basically, that's medyo tensionado at medyo magulo at that time. Magulo man. Moment. But what I would like to share to you is, you revisit that video. And I will ask you, who was the calmest person in the room? PR Arnie. Yung tao na pinupunta riyan nila. The former president was just looking around what's happening. Never said a word. Kinukumpronta na si E.S. Bingbong. Never said a word. He went around to my side. Hinihila ako. Never said a word. And finally, yung tumataas na yung boses ni Hanilet, he did not confront Hanilet. He confronted the policewoman. Pwede ba wag mo nang hawakan para huhupa yung tension? That tells you something of the man. In such difficult situation where he is the subject of an illegal arrest, he was calm. Nakakaiyak. Alam mo kung sino yung nakikita natin dito sa ipinakita niya yung pagiging restrain niya. And also, kapag ka-restrain ng isang tao, that's leadership. Parang si Jesus Christ, na dinakip sa garden of, ano nga yan? Garden ng Gethsemane? Di po ba? Kasi alam din niya yung karapatan niya. Alam niya yung nilapastangang karapatan ng tao na alam niya na may laban siya. Alam niyang may mga violation na naganap at alam niyang pinlano to. So, I think kaya iba na yung abogado talaga eh. Abogado talaga yung ating dating Pangulo. Alam niya yung karapatan niya at pinakita niya sa ating mga Pilipino na kapag ikay kalmado, mas maigi. Napabayaan mo kasi pag pinagplanuhan ka, sabi nga po ng tatay ko, anak, ayan, ang dami mong kandado sa bahay. Alam, maniniwala ka ba na kahit 1,000 kandado yan ay mabubuksan yan at mapapasok ka? Sabi ko, paano? Eh, ang daming kandado niyan. Kasi kapag pinagplanuhan ka, it will happen. Kaya always pray.
At yan nga, ang nangyari, at isa to sa nakikita kong dapat tutukan nating mga Pilipino na hindi to pwedeng mangyari basta-basta kung hindi pinagplanuhan. Tama po ba? So moving forward, gusto ko marinig po si Secretary Major Dea, no? Kasi po, nung sa aeroplano, kitang-kita natin sa mga paunti-unting pagpapadala sa atin ng information. Alam ko, na-remember nyo yun. Kasi tulad ko, nakasubaybay ako. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari, pwedeng ihulog na lang sa aeroplano yan, di ba? Kasi grabe, killer mind lang ang pwedeng magplano ng ganito para po sa ating pong former president. Secretary Major Dea, what happened po during the flight? How did former President Duterte respond to the situation and what was your role while kasama niyo po siya sa aeroplano? Alam niyo yung biyaheng yun, it took us almost 27 hours. 9 hours Manila to Dubai. We had a stopover of 7 hours sa Dubai kasi hindi sila paliparin ng Dubai. And then from Dubai to Netherlands, 8 hours. Alam mo, during that time, sa isang eroplanong yun, doon ko nakita lahat na ang buong pagkatao ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nakasama ko for the last 6 years. He was very calm. Naasikaso na kami. O, upo na kayo dyan, kumain na kayo. Sabi ko, walang makain. Ang dalang pagkain, 4 na supot na McDonald's yata. We had to eat that during our flight, except when we arrived in Dubai. Almost 4 hours after, nagpadala sila ng isang platong kanin na sinabi namin, kainin mo na lang lahat ito kasi gutom na gutom ka. I think yun ang huling kanin na nakain niya. Ano ganda? Magtitira ako ng iba para doon sa ibang kasama natin. Yung pa rin nasa isip niya. During the flight from Manila, ako naman, during that flight, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating niyo doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out, nung nasa area na kami, sinabihan kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. No? Pati kayong mga nanghuli, ha? Yung dalawang polis. Tatlong pulis na kasama, isang nurse, isang doktor, yung security niya, dalawa, yung PRID, ako, lahat, kumpleto na daw. Pagdating nyo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Ako, nung pagsabi pa lang sa akin na walang visa, sabi ko, asikasuhin nyo at the very least yung visa ko kasi hindi ko pwedeng iwanan ng tao nito. So nagawa naman ng paraan na when we arrived, naayos yung visa ko except lahat ng mga kasama ko na hindi nabigyan ng visa. Alam nyo, during the flight, natutulog lang siya. Kung kumusta na kayo, nakatulog ba kayo? Sabi ko, miss kanina ako nakatulog. During the 27-hour flight, siguro ang tulog ko 3 hours. Ang kinain ko, 4 na pirasong Oreo biscuits. 4 na gano'n. Wala akong ganang kumain. Ang iniisip ko yung mga kasama ko. Nakausap ko naman yung mga kasama ko. Dalawa lang yung lumilingin ko sa inyo. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umukay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ang itsura. Nakahilata doon sa isang tabi. I have pictures of nung natutulog siya pero akin na yun. Tanong lang siya ng tanong, malayo pa tayo. Malayo nun. Nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Kinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam anong oras tayo makakaalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo nagsabi sa akin, o sige, labas tayo, kakain tayo na masarap. Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng eroplano, hindi na tayo babalik.
No? Ang desisyon nasa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon eh. Marami niya siyang nasabing haharapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na bumaba ka dito kung gusto. Sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang sa diretso tayo ng Hague. So, kaya hindi kami nakababa ng Sayang no kung saan ang nakababa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa diyan sa Dubai, malamang sa malamang hindi pahirapan yung pagbisita sa kanya, yung mga mahal niya sa buhay madadalaw pa rin siya kahit papaano, 'di ba? hindi na kami bumaba ng Dubai because he was insistent na humingi kami pagkain, binigyan ng pagkain. Yun, isang kalderong kanin na hindi ko mauubos to. Bigyan niyo yung mga kasama natin. Then, all the while, kalmado siya, nag-iisip siya. Kumusta na kayo mga kasama natin? Nakabalik na kaya sila sa Davao? Ano isipin niya? Ito maganda ngayon. Yung mga last 15 minutes, sabi ko, Mayor, rapid tayo mag-landing. Bongo, malamig ka. Oo. Sabi ko, mukhang malamig nga. Sabi ko, may pera ka dyan? Sabi ko, meron. Sabi ko, magkano? Sabi ko, $550. Biniro ko siya. Bakit mo kailangan ng pera? 550 Hong Kong dollars. Bakit mo kailangan ng pera? Kukulong ka naman eh. Ay, oo nga pala. Pati kasi, oo nga pa. Yung sense of humor niya, nandun pa rin ha. Yung nga pala kukulong. Hindi. Yung mga kasama natin dito, lahat to. Pakainin mo na masarap. Saka bilihan mo ng jacket. Bilihan mo kasi napakalamig. Alam mo, ako, hindi ko na naisip yun. Ang naisip ko, ihulog na lang sila lahat sa plano. Joke. Mainit din pala dugo nitong si pambansang best friend, no? Mainit din ang ulo. Pero siya naiisip pa rin niya yun. Ha? Ganun siya. No. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwede. Sabi niya, asikasuhin mo sila pagdating sa Hague. Sabi ko, hindi ko pa alam, Mr. President, kung may mga visa sila. Akala ko ayos na lahat yan. Yun ang pagkasabi sa akin, pero mukhang wala eh. Ikaw, mukhang nagawa ng paraan yun sa akin. May nagsabi na sa akin na baka makulang ka ng you'll be given. True enough, pag landing, I was given a 15-day visa. We were led by an ambassador. Yung contingency na yun was led by an ambassador. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Who did not even know the distinction between a diplomatic passport and a visa. Unfortunately. Anyway, ganun siya. Kaya sabi ko, hindi ako nangihinayang samahan to. Itong taong ito. Maski na anong mangyari. Ito ang best friend ng Pilipino. Palakpakan ho. Saludo. Executive Secretary Salvador Medialdea. So, nakaka-touch naman. Naiiyak kami. Oo. Nakita ninyo na sa oras na talagang hindi nila alam kung saan sila dadalhin, maisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kasamahan niya. And the fact that yung pagiging mindful niya sa nararamdaman ng mga kasama niya, hindi mo mababayaran yan eh. Hindi mo pwedeng tapatan yan. Dahil hindi pansarili lagi yung iniisip niya, hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa pupuntahan nila. Kaya talaga palakpakan naman natin ang best friend ng bayan, si Secretary Major Guerrero. At syempre, ang pinaka-BFF natin ay si FPRRD. Nakita ninyo? Kaya nga talagang hindi lang pala sa bayan siya willing to die.
of course, doon din pala sa mga kasama niya. Sobrang lamig, negative, no, Seth? Nung dumating kami, 1 degree. Ang suit kong jacket, ganito. Ganito. Lamig ho nun, 1 degree. Sobrang lamig ho nun. Ang daming Bilihan mo ng no? jacket, diretso mo sa, lahat yan, bilihan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang kumuli sa kanya, yun ang mga wala. Wala sa kanya. No? Alam mo, Seth, nag-apply kami ng visa. Sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when you talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta kagad tayo sa Sinabi Europe. No? Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Ihahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng eroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay nang sabi niya, hindi ka na kasi may nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng eroplano. Hindi niya alam yung eroplano yun is FYI para sa mga kababayan natin. Hindi po to eroplano hindi po to eroplano ng mga namamasyal or mga gusto makarating sa Hague. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam ninyo kaysa sa akin. Di po ba? Kaya wag tayo magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bingi sa mga naririnig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong. Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo? Kaya ko bang? Sabi ko, pupuntahan kita bukas kasi nag-commit sa akin ng ICC na ibibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Ni isa, walang ginawa, walang binigay, walang kinuha. Parang, bahala ka na sa buhay, no? Maghanapan na lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw kinabukasan kundi hanapin siya. If dagdag ko lang kasi wala ako doon, kinuwento lang ni E.S. Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind E.S. Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by E.S. Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, We were looking for him. naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, Lahat ng and hospital. perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga kulungan, sa mga ospital, pinasyal namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi, wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed at around 8 in the evening na you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko. Hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita. Kunyari, nakasimangot, pero maya-maya ng konti, tatawa na lang bigla yun ng yung kung ano-ano na lang sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Ayaw ko ng pagkain, Bong. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa iyo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa iyo? Wala. May pinirmahan ka dito magmula nung dumating ka? Wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutulo yung sipon niya. May panyo ka ba? Sabi ko, meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh.
nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat to, malilinis to. Pwede sa akin na lang doon na to. Gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko ng pagkain mo, ayoko ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk. Inubos niya yun. Sabi niya, masarap pala to. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo ng ano. Kailangan mo ng pampalakas. Namimiss ko yung daing, munggo. Kaya yung mga basic Sarap. foods na kanin ang hinahanap niya. So, sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan ka yan. So, ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ganun niya yung kamay niya sa akin. Tignan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ano, ang daming guhit. Puro guhit lahat. Wala kang mga... Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, hindi. COVID ang pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Grabe. Hindi mo alam kung anong COVID. Hindi mo alam ang kalaban mo. Hindi mo alam ang gamot. Ilan ang taong mawawala. Galing ni Tatay Digong. Imagine, hindi pa rin personal yung pagtingin niya ng matinding pinagdaanan niya sa buhay niya. Dahil presidente siya noon, ang hirap, hindi natin alam kung anong dala ng bukas, di ba? Yun pa rin naisip niya. Nakakulong na siya, COVID pa. Palakpakan nun natin si PRRT. Kapeni, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjaldea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung isang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? No? Ang Now, pinangako sa akin na ICC, lahat. Opo. bibigay lahat. Pero Ibibigay lahat. walang binigay. bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Clear Because violation. he was held incommunicado. He was held incommunicado. Ano ho ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig ang ating saligang batas sa ating pagkatao. Sa isang simpleng detalye, nasaan siya nung nandun siya sa The Hague? Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap? That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC. Nangangako silang, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Dagdagan mo na lang yung kwento, ES. Ano nangyari sa iyo habang naghahanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin. Yung mga Pilipino, ano nangyari sa iyo? Ako pagdating ko pa lang na airport, kumulaps na ako eh. And then, alam ba yun, right before the hearing, I collapsed before the hearing. Pero wala na, tapos na, okay na. PRRD ang concern natin.
Maniniwala ba kayo, isang kasama namin sa aeroplano, sabi niya, sir, asawa ko sir, nasa telepono. Inuhuli ha? O ano, minumura ako hanggang ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko hindi pa ako tinitigilan. Mali daw ito ginagawa ko. Yan ang sinasabi. Mali daw itong ginagawa ko. Sir, hindi. Trabaho lang niya. Trabaho mo yan. Nakakalungkot, ano? Kasi, yun nangyari. May dadagdag pa ako. Sige po. Hindi pa sila tapos ha. Pumunta lang kaming anim sa Hague Opo. para to observe the proceedings. Kung ano-ano na pinagsasabi. Dito kami dapat doon, may violation kami. Pati kayong right to counsel, binabiolate nila sa bayan natin. Napaka-basic right. Yung nagpuprotekta ng human rights ang nagbabiolate ngayon. Tayo pa may kasalanan. Kaysa binisita namin, kaysa pinasila namin para to give some moral support. And yet, pinapa-explain pa yung abogado ngayon kung bakit kami nandoon. Aba, yan ang hustisya na gusto ng kapwa Pilipino gawin sa atin. Grabe. Malaking bagay rin po yun nangyari. Panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao doon sa labas ng airport. Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako inilabas eh. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May tao din doon na nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako, I was confined for almost... During my stay, I stayed there around mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pumupunta sa akin. Umaga hapon, tinicheck yung... Voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they cared for him. Bakit? Pilipina yon ano, ES. Yung sabi nyo nag-check sa inyo po. Mga Pilipino. Mga Filipino. Pilipino. Kakatouch eh, Alam mo, no? birthday niya noong March 28, pinasabi dito, mga 600, 700 lang ng tao sa field, sa park. Pag nakita ninyo, tsura lang ng Luneta Park sa dami ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, ha, you will be surprised. Kaya yan ang dahilan kung bakit itong mga gumawa na to na ganito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos na lahat ng mga political career ng mga yan. At lahat ng mga nanahimik, si Ping Lacson, nako. PH, ba't napasok si Ping, di pa tapos eleksyon? Bakit ba? Trip ko siya. Alam mo, Attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang tahimik. Dinadala na siya ng mga ambulansya. Na pinapababa siya ng ano. Sabi ko, kaya mong bumaba ng hagdanan. Sabi, kaya ko mong... Apo. Sabi niya, bahala ka na sa mga kasama mo dyan. Yun ang mga words niya. Apo. Hindi pa rin siya eh. Bahala ka na sa mga kasama natin. Ibang klase ito. What was told to him by those who met him at the airport? Itong mga Dutch nationals. Were you within hearing Alam mo, distance? narinig, ako nga nung nasa ospital ako, inooperahan ako, sinabihan ako ng doktor, your leader does not deserve to be here. Nag-uusap kami kinakapitan niya ako ng pacemaker. So, Attorney Yvette, Yes po. bago pala lumabas, Ako, I just wanted to share yung mga nangyari sa aeroplano. And yun parang na-capture ko sa isang aeroplano, yung sa isang box yung buong samahan namin ng 6 na taon. Ganun siya ganun siyang klaseng tao. Tao muna ang nasa isip bago siya.
Napakaswerte pala natin kay FPRRD. Ngayon nakita na natin at Alam mo- nagbigay liwanag na si Secretary Mejaldea kung ano talaga yung naganap. And we want more. We want Nagsasalita pa itong si Secretary Mejaldea eh. please do that. Ano yun? Alam mo, hindi na tayo makakahanap ng taong katulad doon. Kind of confirming the waiver that he signed when he said, I just want to be remembered as a servant of the people. When I saw that, I was not surprised. Ito nga, itong mga ganito, hindi ako naglalabas. Yung mga interview. Kasi parang siya nagsasabi sa akin, huwag ka na magpa-interview. Ramdam na ramdam ko yun. Biyaan mo sila pag na-appreciate yung ginagawa mo. Kung hindi, bahala sila. Ganun ang ano niya. Attorney Delgra, nakita ninyo na kung mapapansin ninyo, lahat po kami dito. Maingay po kami sa set ng Opinion ko lang ito, ano? Actually, insofar as yung mga... First of all, I would like to speak on what the former president has been oft repeatedly saying, that whatever cases that you think you would file against me, he would always say, I will assume full legal responsibility. Ibig sabihin, haharapin niya. Kahit saan, haharapin niya. And I've said this, ang nangyari nga lang, doon final. But insofar as I'm concerned, one of his lawyers, hanggang ngayon, wala pa akong natatanggap on his behalf na kaso patungkol dyan sa kaso na related doon sa ICC case. Kaya hindi niya atrasan yan, as mentioned by E.S. Bingbong. Pero sa tamang proseso at sa tamang korte. And as mentioned doon sa video, in his words, he wants to be tried before a Filipino court, tried by a Filipino judge. So, pabalik-balik niya sinasabi yan. In the raw, coming from the former president himself, iyan ang posisyon niya patungkol sa mga kaso, dati, ngayon, or kahit na anong kaso dadating, haharapin niya sa tamang proseso, sa tamang korte. And that is before a Philippine court. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi tama itong ginagawa mo. Hindi tama itong ginagawa sa iyo, Mr. President. Ang sagot niya sa akin, Bong, ano to? Siya pa nagpapacify eh. Consequence ito ng leadership ko. Sige lang. Alam mo yung, maikwento ko lang. Apa. Ito maintindihan ito ng mga tao ang mga taga Davao. May tatlong klaseng tao talagang mapaiyak si Mayor Rudy. Yung mga bata, yung mga babaeng inabuso, at saka yung mga matatanda, lalong-lalo na sa kanyang nanay. I will bring you back to the time when he already realized that the presidency is already there for him. Early morning of the following day after the election, nakita niya na yung laki ng agwat doon sa counting. At he can very well see that he would be the next president of the Republic. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa puntod ng nanay niya. Nagdasal sa puntod ng papa niya at sa nanay niya. Nagdasal at sinabi, Kabangi Kuma, tulungan mo ako
Ma. Ito ka. Alam mo, mag-iisang taon na tinitingnan ko yung mga litrato namin. Ngayon ko lang nabalikan. Nakasmile pa rin siya. Up to the very last. Pati ka lahat ng mga kasama sa plano. Halos nag-iiyakan. Sabi ko sa kanya, let's check kayo may gawa nito. Huwag nyo na isama yung let's check. Sama natin yan. Sama natin yan dito sa PH Update. Unfilter, di ka nga. Nakamanto ka, mga walang yung... Banatan mo. Nagpapatawa lang po si Sir. His last supper in Villamor Airways. Ito po, simpleng Ayan o. Ayan yung huling PRRD sa sa Villamor. Huling kain. punan before he was Napunan. brought today. Biro mo, 1 year na pala ngayon yun. Ngayon. Ngayon ang first year. No? Wow. Perwisyo talaga tong Marcos na to. Kasalanan Also, lahat you nito ni don't Marcos understand Jr. the man. I would invite you to go to Davao at puntahan niyo yung House of Hope at Bahay Kalinga. Yan yung dalawang advokasya ng dating Pangulo. And perhaps you will know and understand the kind of man that he is. Nung hearing pala, before the hearing, nag-usap kami sa binasa ko sa kanya, ito ang sasabihin ko. So I read yung script, yung manifestation ko. Alam mo, smile. Nag-smile siya. Yan, okay lang sa'yo. Oh, okay lang. Wala. Sabi ko nga sa kanya, pasensya ka sa English ko minsan. Hindi, okay lang yan. Attorney Beth. Yes, I guess I'm sorry I cannot help but be emotional, ano? Nung natutulog siya, Mayor, sabi ko, kinuna kita picture na natutulog ka. Sige, saan? Ayan. Pero hindi ko ibibigay. Ayan, o. Ayun, okay lang. Parang sa kanya, binigay niya na yung sarili niya. Wala siyang reservation para sa... Wala siyang reservation. Wala siyang tinatago.
Mahirap din yung tago ng tago. Ngayon na nagtatago ng totoong pangyayari, yung mga nangidnap sa kanya. Hindi mo pwedeng hamunin si PRRD dahil bukas talaga na aklat ang buhay niya sa lahat ng mga Pilipino. Kaya, eto nga, may nakita akong litrato. Today, we are celebrating 1 taon na po siya sa dahig. 1 taon na po yung pangingidnap sa kanya. Siguro naman po, updated po kayong lahat. Alam niyo po ba na 1 taon na ngayon? Tapos, eto po, may nakita ako. Pinakita ko kay ate. Pakita ba natin? Ha? Eto po. Siguro po nakita rin po ninyo to dati. Kanina pinakita ni Secretary Mejaldeo na natutulog siya. Pero hindi niya pinost. Pero ang sabi ni PRRD, sige, okay lang. Wala naman siya dinatago. Ito kaya, pakita ko sa inyo. Siguro naman alam to dahil pinost naman niya. Baka mamaya, padakip ako. Ito po. Way back 2016, June 11, ang caption dito, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rodi Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Kaya pag may nagsabi sa inyo ng ganito, huwag kayong maniwala. Correct. Sino ba po ng reading of charges, and how is it that you were admitted to represent our president during that proceeding po? Yeah, but before ES would answer that, if I may recall, it was not actually, was it a reading of the charges? Or just to identify? Identify at saka reading part of the charges. Reading of the charges na yan. How did I feel? Of course, you were asking me how I felt. How did you come about that you were chosen to be part of that proceedings po and to speak on behalf of as counsel of the president? I was forced to face it because at that point in time, his counsel was not available. He was And out you of were the town. chosen counsel. I entered my appearance sa plane. I made an appearance as one of his counsel Okay po. while we were in the plane. And I did not know that under the procedures sa ICC, once you enter an appearance, it will entail also the appearance at the hearing. So, I see. Okay. through and through, Okay. Opo. I was notified that there will be a hearing on January 14 at 2 o'clock in the afternoon. So, Not January. no, I'm sorry. March. March 14. So, March 14. I did not have enough time to prepare for that. I went to see him March 14 at 10 o'clock in the morning. I had a meeting with him. I had to cut the meeting short because we had to prepare some manifestation. The manifestation and ayun, I had a mixed feeling when I appeared in that court because For I the haven't longest been appearing in courts Yes. for the last several years. And That was about. alam mo, Pwede ko sabihin. yung parang wala akong takot. Basta, sige, sino ito? Labanan ko to. That's what I felt during that time. So, It came about yung nature mo as a Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang press con na yan ng kapihan sa PDP Laban. No? So always, patuloy lang ho natin pagdasal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Pagdasal ho natin itong si Tatay Timo. Bring him home. Bring him home.